إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يسير الشمس والقمر والنجوم والكواكب وهو الذي يقلب الليل والنهار وخلق جميع المخلوقات إنه على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله سبحانه وتعالى فإن تقوى الله جل وعلا هي السعادة المبتغى وهي سبب كل فوز وعزة ونصرة في هذه الدنيا لا سيما في الآخرة ولذا أيها الإخوة الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, tunay na ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagbibigay pugay ay bukod tangi lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya lamang tayo nagpapasalamat, humihingi ng tulong, nagbabalik loob at nagpapakup laban sa kasamaan ng ating sarili at laban sa kasamaan ng ating mga gawa. Katotohanan, sino man ang gabayan ng Allah ay wala nang makapagliligaw sa Kanya. At sino man ang malihis ng landas ay wala nang makapagbibigay gabay at patnubay sa Kanya liban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ako ay sumasaksi na wala nang ibang Diyos na karapat dapat sambahin liban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa at walang katulad. At ako rin ay sumasaksi na katotohanan na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at propeta, ang huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa Kanya, sa Kanyang pamilya, sa Kanyang mga tagasunod, hanggang sa araw ng paghatol o hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, una sa lahat, kayo ay aking napaalalhanan, unang-una sa aking sarili, nakatakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang pagkatakot o ang takwa ay Allah, ang siyang tanging tagumpay natin dito sa mundo, ang magsisilbing kasiyahan ng bawat isa sa atin dito sa daigdig hanggang sa kabilang buhay. Kaya sinabi ng Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullah, o kayong nananampalataya, o mga nagsasabi na ako ay Muslim, ittaqullah, patakutan ninyo ang Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga ipinag-uutos at paglayo sa Kanyang mga ipinagbabawal. Ittaqullaha haqqa tuqati, ng tunay na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, at huwag niyong hayaan na kayo ay datnan ng kamatayan liban na lamang na kayo ay mga tunay na Muslim. Mga kapatid, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang paksa na nais nating talakayin sa araw na ito ay pinamagatang Yawmu Ashura. Yawmu Ashura, araw ng Ashura sa Tagalog. Ito ay isang
banal na araw, dakila, na ginugunita maging sa panahon ng jahiliya, maging sa panahon ng kamangmangan, maging sa panahon nung hindi pa dumadating ang Islam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Yawm Ashura ay isang banal na araw na ginugunita ng mga naunang propeta kay Muhammad. Sa panahon ni Musa, sa panahon ni Nuh alaihi salam, at ng iba pang mga propeta ay kaya itong ginugunita. Gayon din, maging ang mga banal na tao, ang mga mabubuting tao, noon ay kanila itong pinapahalagahan. Gayon pa man mga alipin ng Allah, bago natin simulan ang pagpapaliwanag sa araw ng Ashura, ay nais kong iparating muna sa inyo ang isang hadith mula sa Hadithul Qudsi, na kung saan ay sinabi ng Rasulullah, ngunit ito ay mula kay Allahu subhanahu wa ta'ala at tinawag itong Hadithul Qudsi. Inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, na kanyang sinabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na sinabi ng Rasulullah, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qal, na katotohanan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, ma yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Katotohanan na ang aking alipin ay patuloy na lumalapit sa akin, napapalapit sa akin ang isang alipin nang dahil sa kanyang mga nawafil. Ang nawafil ay mga voluntaryong pagsamba. Ito yung mga sunnah, kagaya ng sunnah sa sala, sunnah na pag-aayuno, at iba pa. Ang isang alipin ay palagi ang napapalapit kay Allah nang dahil sa kanyang paggawa ng mga sunnah. At nang dahil doon siya ay mamahalin ng Allah. Faida ahbabtuhu, at sinabi ng Allah, at sa oras na siya ay aking mahalin, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijluhu allati yamshi biha. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa oras na mamahalin ko ang aking alipin, ako ang magsisilbi niyang paningin, pandinig, at ako ang magsisilbi niyang kamay at paa, na ibig sabihin na siya ay poprotektahan ng Allah, na hindi siya makakarinig ng haram, hindi siya titingin sa haram, hindi siya hahawak ng haram, hindi siya pupunta sa haram, dahil poproteksyonan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangangalagaan siya ng Allah. Yung mga parte ng kanyang katawan ay iingatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang sa ganoon siya at ang Allah ay magkikita sa yawmal qiyamah sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag siya ay aking minahal, wa in sa'alani la'u'tiyannahu, sa oras na siya ay mananalangin sa akin, ay katotohanan na akin itong tutugunan, akin itong didinggin, aking ikakaloob sa kanya ang kanyang mga dua, ang kanyang mga kahilingan, kapag siya ay minahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala inista'adani la'idannahu, at sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sa oras na minahal ko ang aking alipin, kapag siya ay nagpakukup mula sa mga bagay na kanyang kinakatakutan, mula sa mga bagay na kamuhi-muhi, kapag siya ay nagpakukup laban sa mga bagay na hindi kaaya-aya, ay akin siyang pangangalagaan, akin siyang iingatan. Yan ang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay isinalaysay ni Bukhari rahimahullah. Ito, mga alipin ng Allah, ay nangahulugan lamang na ang isang alipin ay hindi lamang napapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala nang dahil sa paggawa niya ng mga obligadong pagsamba. Ang isang alipin ay hindi lamang napapalapit o minamahal ng Allah nang dahil siya ay nagsasagawa ng 5 beses na pagdarasal, kundi ang isang alipin ay napapalapit at mas lalong napapamahal ay Allah subhanahu wa ta'ala nang dahil sa paggawa niya ng mga nawafil, nang dahil sa paggawa niya sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang mga sunnah, mga alipin ng Allah ay daan, wasila,
tungo sa pag-abot niya sa pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag minahal siya ng Allah, siya ay gagabayan. Ginagabayan niya ito sa bawat aspeto ng kanyang buhay. At gayon din, ang kanyang mga panalangin tulad ng ating nabanggit ay didinggin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang tunay na tagumpay ay nasa pagiging malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng paggawa ng pagsamba, lalong-lalo na ang mga sunnah. Ang isang alipin ay magtatagumpay dito sa mundo, lalong-lalo sa kabilang buhay, kapag siya ay gumagawa ng pagsamba, lalong-lalo na yung mga sunnah, mga voluntary na pagsamba, tulad ng pagsusunna after ng sala o before ng sala, o kaya siya ay nag-aayuno sa araw ng Lunes, sa araw ng Thursday, at lalo na sa araw ng tinatawag na Yawmu Ashura. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang araw ng Ashura ay napatob sa buwan na tinatawag na sagrado. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa Suratul Tauba, sa fi ayatin 36. Sa ika-36 na ayat, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna iddat ash-shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum. Dhalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Taubah, natotohanan na ang bilang ng mga buwan ay Allah na kanyang itinakda sa isang taon ay 12 buwan lamang. 12 months lamang na siyang sumasang-ayon sa kalendaryo natin sa Gregorian calendar. Wa minha 4 hurum. At sa 12 buwan na ito, merong ditong 4 na sagrado. 4 na buwan na sagrado, banal, na kung saan sinabi ng Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Na wag kayong gagawa ng anumang kalapastangan sa mga 4 na buwan na ito. Liban pa dito yung buwan ng Ramadan. Liban pa sa buwan ng Ramadan, ito ay dakila. Liban pa doon, meron pang 4 na buwan. Ngayon mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kunting trivia, kunting kaalaman para sa bawat isa. Ang trivia na ito ay nais kong banggitin upang ipakita kung gaano kahiwaga ang banal na Quran. Kung gaano nakakamangha ang pananampalataya natin, ang pananampalatayang Islam. Alam niyo ba mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Tayong mga Muslim, lalo na sa Middle East, ang sinusunod doon ay Hijri calendar. Pero liban sa mga Islamicong country, katulad dito sa Pilipinas, madalas sinusunod natin dito ay Gregorian calendar. Ang Gregorian calendar, ito ay nilikha nung ika-15 ng Oktubre, 1582, sa pamumuno o sa utos mismo ng isang Santo Papa doon sa Italy, na siya si Pope Gregory XIII, na kung saan itong si Pope Gregory XIII ay kanyang ipinag-utos na gumawa ng isang kalendaryo na tutugma sa panahon. Noon, meron ng mga kalendaryo. Nandoon na yung tinatawag na Julian calendar. Noong itong Julian calendar, ginawa ito noong 45 BC, before Christ, sa pamumuno na ni Julius Caesar na isang general sa Roman. After noon, yung Julian calendar binago kasi hindi na tumutugma. Pero before that, yung Julian calendar, meron pa siyang tinatawag na Roman calendar. Doon din sa Italy, panahon ng mga Romano. Ngayon, bakit natin ito binabanggit? Kasi ang mga non-Muslim noon, sa tulong ng mga mathematician at saka ng mga astronomy, gumagawa sila ng kalendaryo pero hindi tumutugma. Halimbawa, sa panahon ng Roman calendar, ay meron lamang silang 10 months. Nung dumating ang Julian calendar, binago ito pero hindi pa rin tumugma. Kaya nung panahon, nung 1582, sa pamumuno ng isang Santo Papa, siya ay nagtawag, humingi ng tulong sa mga mathematician, sa mga astronomy, na gumawa ng panibagong kalendar na tutugma at doon ginawa ang Gregorian calendar. Kaya si Pope Gregory, sa kanya ipinangalan ang Gregorian calendar. So anong ibig kong sabihin dito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Tingnan ninyo gaano kahimala ang Quran. 1400 years ago,
noong ika-638 AD, after death, ay nabuo ang tinatawag na Hijri calendar. Higit na mas nauna kaysa sa Gregorian calendar. At ang bumuo ng Hijri calendar noong ika-17th ng Hijra o 638 sa Gregorian calendar, ang bumuo dito ay hindi mga astronomy, hindi mga mathematician, kundi ang mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamumuno ni Umar bin al-Khattab at ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Hindi sila mga astronomy, hindi sila mga mathematician, pero meron silang Quran, meron silang hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siyang tumutugma hanggang sa panahon natin ngayon ay ginagamit ng mga Islamic country ang tinatawag na Hijri calendar. At dito, tulad ng ating nabanggit, ang Hijri calendar mayroon itong 12 months na sumasang-ayon din naman sa Gregorian. At dito sa Hijri calendar ay mayroon itong 4 na buwan na sagrado na hindi tayo pwedeng gumawa ng haram. Dahil sino man ang gumawa ng haram sa 4 na buwan na ito, ang parusa sa kanya ng Allah ay higit na mas malaki, higit na mas dakila kaysa sa mga ibang buwan na siya ay nagkasala. Ngayon mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa hadith ni Abu Bakr radhiyallahu anhu, na kanyang sinabi na katotohanan na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, as-sana 12 shahran minha 4 hurum. Na gayon din sa hadith ng Rasulullah na ang isang taon ay meron itong 12 buwan at ang 4 dito ay sagrado. Salasatun mutawaliyat, Dhul-Qi'dah wa Dhul-Hijjah wal Muharram. At doon sa 4 na buwan na sagrado, mayroong 3 dito na magkakasunod-sunod. Una, yung Dhul-Qi'dah. Ang Dhul-Qi'dah ang siyang ika-11 o ika-11 sa buwan ng sa Hijri calendar, at ang Dhul-Hijjah ang siyang ika-12 o ika-12 sa Hijri calendar, at ang pangatlo ang buwan ng Muharram na kung saan tayo ngayon ay napapaloob sa buwan ng Muharram. War Rajab, at ang Rajab naman ang ika-7 buwan sa Hijri calendar. Itong mga buwan na to, ang Muharram, Dhul-Qi'dah, Dhul-Hijjah at buwan ng Rajab, bago dumating ang buwan ng Ramadan, bawal dito gumawa ng mga kalapastangan. Bawat kasalanan ay dumodoble, nagiging malaki ang parusa na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, tulad ng ating nabanggit, na ang topic natin ay araw ng Ashura. Na ang araw ng Ashura ay pinagtibay natin na ito ay nasa buwan ng Muharram. Na sino man ang gumawa ng mga ibada ay higit na gagantimpalaan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na sa araw ng Ashura. At kailan yun mangyayari? Bukas. Sa araw ng Sabado ay gaganapin bukas ang tinatawag na araw ng Ashura. Ngayon mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, liban pa roon, inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan Shahrullahi al-Muharram, rawahu Muslim. Na ang pinakamainam na pag-aayuno, pagkaraan ng pag-aayuno nyo sa buwan ng Ramadan ay ang pag-aayuno nyo sa buwan ng Muharram. Ngayon, tayo ay nasa Tasu'a, ika-9 na araw sa buwan ng Muharram. Bukas ang Ashura, ang ika-10. Kapag ito ay nagsabay-sabay, buwan ng Muharram, araw ng Ashura, higit na mas mainam, kaibig-ibig kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno rito. Gayon din, sa araw ng sa buwan ng Muharram, o sa araw ng Ashura, sinabi ng ilan sa mga ulama, qala ba'dul ulama, inna fiha nazala qaulullahi ta'ala wal fajr wa layalin ashar. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah ay sumumpa sa oras ng Fajar, sa wakto ng Fajar, sa bukang liwayway. At kapag si Allah ay sumumpa sa panahon, ito ay tumutukoy ng panahon na ito ay dakila. Kaya kita nyo may hadith na yung rakaat al-Fajr khairun minad dunya wa ma fiha, ng 2 rakaat before Fajar ay higit na mas mainam sa mundo at sa nilalaman ng mundo. Kaya sumumpa ang Allah wal Fajr, sumpa man sa Fajar, walayalin ashar, at sa 10 araw. Dito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng mga mufassirun
Katulad ni Qatada at saka ni Abu Usman al-Hindi. Na kanilang sinabi, kanu yu'addiuna 13 ang mga naunang Muslim, ang mga salafus salih, ay mayroon silang ginugunita na 30 araw. 30 araw. Ang una na 10 araw na kanilang ginugunita, al-ashrul akhir min Ramadan. Yung huling 10 days, yung huling 10 araw ng Ramadan. Ito ay dakila. Ito ay dapat gunitain. Dapat pangalagahan ng bawat Muslim. Pangalawa, wal ashrul awwal min syarri dhil hijjah. Yung pangalawa na 10 araw ay yung sa buwan ng Zulhijjah na kung saan tayo ay nag-aayuno rin at pagkatapos gagawa tayo ng Eidul Adha. Yun yung pangalawang 10 araw. At pangatlong 10 araw, wal ashrul awal minal Muharram. Itong sa buwan ng Muharram. Ngayon, mula nung unang araw hanggang bukas, ito ay dakila na ginugunita ng mga naunang Muslim. At sinabi ng mga ahlu tarik o ng mga ulama'u tarik, ng mga historian, inna yawma Ashura yawmun adimun lahu fadilatun adima. Na tunay na ang araw ng Ashura, bukas, ay isang dakilang araw na may malaking kabutihan na matagal ng ginagalang. Ang araw ng Ashura, sinabi ng mga ahlu tarik, ito ay isang dakilang araw na noon pa man ay dinadakila na. وَصَوْمُهُ كَانَ مَعْرُوفًا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعِبَادُ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. At ang pag-aayuno sa araw ng Ashura, ito ay kilala o laganap na noon pa sa mga naunang propeta at sa mga mabuting tao. Kaya inulat ni Aisha, si Aisha na asawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, kanat Qurayshun tasumu Ashura fil jahiliyah. Yung mga Quraysh daw, sa kabila ng kanilang pagiging musyrik, sa kabila ng kanilang pagsuway Allah, sa kabila ng pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan, ang mga Quraysh ay nag-aayuno sa araw ng Ashura. Imagine, hindi Muslim nag-aayuno, tapos ikaw ayaw mo mag-ayuno. Kaya pahalagahan natin ang araw bukas, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hindi mga Muslim, sa araw ng Ashura, sila ay nag-aayuno. Panahon pa ng jahiliya, panahon pa ng kamangmangan, wala pa ang Islam, pinapahalagahan na ang araw ng Ashura. At sinabi pa ni Aisha radhiyallahu anha, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fil jahiliyah. Ay siya rin ay nag-aayuno. Hindi niya alam bakit nag-aayuno, pero naging kultura sa panahon ng jahiliya na mag-ayuno sa araw ng Ashura. Ito ay isinalaysay mismo ni Muslim rahimahullah. At gayon din, inulat ni Abdullah bin Abbas, pinsan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, kadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara al-Yahud tasumu yawma Ashura. Nung ang propeta Muhammad ay naghijra mula Makkah tungong Madinah, nung siya ay dumating sa Madinah, nakita ng Rasulullah, ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang mga Hudyo ay nag-aayuno sa araw ng Ashura. Faqala, at tinanong niya ang mga Hudyo na ito, sapagkat nung siya ay nag-aayuno sa araw ng Ashura, hindi niya alam kung anong dahilan. Sa kanila, nag-aayuno lang sila bilang paggunita, pagdakila, pero hindi nila alam kung ano ang dahilan, kung bakit sila nag-aayuno. So tinanong niya ang mga Hudyo, bakit kayo nag-aayuno? Mahada, anong dahilan? Kung bakit kayo nag-aayuno sa araw ng Ashura? Sinabi ng mga Hudyo na ito, qala, hada yawmun sahih. Ito ay dakila, banal na araw. Hada yawmun najjallahu bani Israel min aduwihim fasama Musa alayhi salam. So sinabi ng mga Hudyo, dahil ito yung araw na kung saan ay niligtas ng Allah ang pamayanan ni Musa sa Ehipto patungong Israel. Niligtas ng Allah si Musa at ang kanyang pamayanan mula sa kanilang mga kaban na si Firaun. Kaya noong sila ay makatawid sa karagatan, si Propeta Musa alayhi salam ay nag-ayuno at yun ay mugma sa araw ng Ashura. Kaya sinabi ng Propeta Muhammad after niyang malaman yung dahilan, qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Kung gayon, dapat ako at ang aking mga tagasunod na mga Muslim ang siyang higit na nag-aayuno sa araw ng Ashura. Kung ang hindi mga Muslim ay nag-aayuno, dapat kami na mga Muslim ay dapat siyang higit na mag-ayuno o magpahalaga sa araw ng Ashura.
Gayon din mga alipin ng Allah, ang araw ng Ashura, hindi ito wajib. Hindi ito wajib. Pero noon, bago pa man maging obligado ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, kasi ang buwan ng Ramadan, para sa kaalaman, naging wajib ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan nung ikalawang taon ng Hijrah. So, nung hindi pa dumadating ang ikalawang taon ng Hijrah, hindi wajib ang pag-aayuno. Ano ang wajib? Ang pag-aayuno sa Ashura. Yun ang wajib. Ang pag-aayuno bukas, noon, wajib. Pero nung inobliga na ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ang pag-aayuno na sa araw ng Ashura ay sunnaton muakkada. Ito ay sunnah. Ito ay kaibig-ibig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngunit wag nating maliitin. Dahil tulad ng nabanggit natin kanina, ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Ang aking alipin ay patuloy na napapalapit sa akin kapag siya ay gumagawa ng sunnah at doon mamahalin siya ng Allahu subhanahu wa ta'ala. At sinabi ng Rasulullah, siyamu yawmi Ashura ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanati allati qablahu. Na yung pag-aayuno natin bukas sa araw ng Ashura ay dahilan na sinabi ng Rasulullah upang patawarin o upang burahin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ating pagkakasala sa mga nakaraang taon. Doon sa nakaraang taon. So, yun ang kagandahan ng pag-aayuno bukas. Gayun din mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag tayo ay mag-aayuno bukas, mas maganda sundan natin ito. Halimbawa, pag nag-ayuno tayo bukas, pati rin sa araw ng Sunday, mag-ayuno tayo upang masalungat natin ang mga Hudyo. Masalungat natin yung mga hindi Muslim, kasi ang mga hindi Muslim tulad ng Hudyo ay sa araw lang sila ng Ashura nag-aayuno. Pero ang mga Muslim, sila ay nagsusunod sa araw ng Ashura at pagkatapos ng Ashura. At kung meron ng ngayon na nag-ayuno, mas maganda. Yun ang pinakasunna. Wa qulu qawli hada, astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu